Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung hindi naman nagno-notify sa inyo ang ating mga video, punta lang po kayo sa YouTube. Search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po yan. Nangihingi ng limos. 94% ng mga Pilipino naniniwalang talamak ang alin. Talamak ang alin. O, alam nyo na. Sa panunungkulan nitong ni Bungit-ngit, talamak. Oo, ang alin? Diyos mio, reklamo ng mga guro kay Bangag, dagdag trabaho. Paul strategies. Di pabor sa pagsabayin ang impeachment case versus BP Sara at Bongit. Representative Rize, may ilang grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay BBM. Naku, sino kaya ito? Alamin natin yan sa mga balita ngayon. Sara Duterte at BP Sara. Sara Duterte at Hontiveros magtutunggali sa 2028 election sa presidente. Saan bubulutin? Ito si Virus. At merong nasisiraan ng bait daw dahil sa politics. Sino kaya yan? Mamaya abangan natin. Pasok dito! Ano meron? Bakit? Nanlilimos ka na? At dahil sa patuloy na pagbagsak ng trust at approval ratings ni BBM. May kumalat sa social media na ibinahagi ng mga certified DDS vlogger isang memorandum para sa iba't ibang agencies. Abay obligadong i-repost ng Department of Education. Oo, ang hani ng ating mga guro o kung sino man ang nasa loob ng education. Mandatory na i-repost nila ang announcement ng presidente at ang mga activities nito sa social media. Diyos ko po, binigyan niyo pa ng dagdag na trabaho ang ating mga guro. Basahin natin. Department of Education, Office of the Secretary, Memorandum for all DepEd-attached agencies, all regional directors, all school division superintendents, all others concerned. Subject, reposting of the President's announcements and activities on social media. Ito ang nakakatawang komento ng ating mga guro. Dinagdagan pa ang trabaho namin. Naging PIO na din ng DepEd. Mag-repost dahil kulelat na sa survey. Samantala, inihayag naman ni Congressman Edgar Eriz, House Senior Deputy Minority Leader at kinatawan ng ikalawang distrito ng Caloocan City na umiinit na ang usapin ng impeachment sa Kamara. Pagsapit ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa February. Ayon kay Eriz, hindi lamang ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapan sa House of Representatives. Ano pa? Mayroon din umanong mga mambabatas na naghahanda ng impeachment complaints laban mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko hindi lang yung impeachment ni Vice President Sara yung naulihigan ko. Mayroon ding mga kongresista na magfa-file din ng impeachment laban kay BBM. Agoy. Yan ang exciting part na abangan natin. Bakit? Mas gusto natin itong kanino? Dito kay Bongit. Oo, yan ang gusto natin mapanagot. Kasi alam nyo na, bilyon-bilyon, mali-maleta, yung flood control, betrayal of public trust, pagpapadala kay Tatay Digong, isipin nyo, halos lahat yun. Sinisingil ng taong bayan. Sana umusod sa Kamara at sa Senado para matapos. Pero, naniniwala ba kayo, ito lahat ay nabanggit sa tarot? Diba? Naku, pag nanggigil ang taong bayan, Diyos mio marimar. Agoy. Bakit? O kita nyo yung mga kaliwa kanan. Ang sinisigaw na ngayon parang siya na ang may kasalanan ng lahat. Sino? Si Bongit. Nagkakabaligtad na ho ang usapin. Dati ang sinisigaw nila, BP Sara resign. Ngayon hindi. Maghahain na sala ng impeachment case. Laban kanino? Tuloy. Kung tuluyang maisusulong, inaasahang lalo pang iinit ang politika sa Kamara ngayong Pebrero. Kasabay ng tumitinding bangayan sa budget, pananagutan at kapangyarihan sa loob ng pamahalaan. Samantala'y mariing iginiit naman ng Malacanang na pagmamaniobrang politika lamang ang umano'y bantang paghahain ng impeachment complaint
laban kay BBM. Sa pahayag nitong linggo, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang sapat na batayan ang mga pahayag kaugnay ng sinasabing planong impeachment laban sa Pangulo at hindi ito dapat seryosohin. Aniya, nakita na namin ang pahayag na ito ng isang mambabatas. Sa puntong ito, ang mga ito ay pawang walang basehang pahayag na umano'y nagmumula sa mga taga-suporta ng isang politiko. Nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pamumuno at sa paghatid ng resulta para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Malacanang, malinaw ang posisyon ng Pangulo. Igagalang niya ang konstitusyon at hindi aniya makikisabay sa mga espekulasyon at maniobrang politikal. Mariin namang iginiit ni Representative Zia Alonto Adyong, kinatawan ng Lanao del Sur 1st District, na hindi kailanman dapat gawing sandatang politikal ng impeachment. Lalo na... Ngayon na naman, bakit nung kay Bibi Sara ang hilig-hilig nyo? Dapat, ang sabi nyo nga nun, dapat mapanagot. Dapat paimbestigahan. Dapat ma-impeach. Ngayon, hindi naman, ano na ba talaga? Oo, kayo ho, gumawa kayo ng tama para sa taong bayan. Hindi yung gagawa kayo ng mali at pagtatakpan nyo kung sino ang may mali. Oo, for strategies, di pabor na pagsabayin ng impeachment case, BP Sara versus Bongit. Bakit daw? Alamin natin ito. Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Tungkol nga sa balak na impeachment complaint na ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba yung unang reaksyon po ninyo? Well, karapatan niya ng kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability no? So nasa konstitusyon yan at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na iyan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga
natin. Sorry Oo. So nawala kanina, sorry. Opo. Nawala pasensya na, ulitin natin. Kasi minsan yung internet humihina. Na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa. Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin. Sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023. Hindi, tsaka ito, chismis lang yun. Yung kay BP Sara, ginagawan lang siya ng kwento. At alam naman natin na walang katotohanan yun Dito tayo, may ilang grupo nagkakasa ng impeachment laban kay Bungit. Kaya isa exciting part dyan, pag ito na ang na-impeach, sigurado aarangkada. Bakit? Bukod doon sa mga kakampi niya na gusto nang bumaligtad, for sure, malamang sa malamang, yung mga makabayan, lalaban na rin sa kanya. O i-impeach na rin siya. May ikinakasa umanong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. Ayon kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, ang Malacanang ayaw muna magkomento sa tinawag nitong chismis. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin, pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Nako? Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. Nako, yari. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya. Sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi niyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot dito nga sa flood control corruption dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Sabi naman ng ilang leader ng mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Wala pa bang ebidensya? May nagtuturo na kung saan dinadala yung kaperahan. Hindi pa ba ebidensya yung sinabi mo nung una, tumanggi ka na hindi mo pahuhuli si Tatay Digong. Tapos pagkalipas ng ilang araw, ilang buwan, ayun, nagsalita ka na na wala tayong magagawa, kailangan natin tumulong. 'Di ba?
Hindi pa ba yung betrayal of public trust? At hindi pa ba betrayal of public trust yung ginawa mo na lagi ka nangangako, puro pangako, wala na lang. Pangako na pako. Ganun na lang lagi eh. Di ba? Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega Na ano na na naman? mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. Nako. Dapat sinabi nyo yan sa sarili nyo nung binabatikos nyo si BP Sara noon na pina-impeach nyo, ilang kayong kongresista na nakapirma, tapos sasabihin nyo hindi political weapon. Bakit? Dahil boss nyo ang nababanggit dito, ganun ba yun? Tigil-tigilan nyo kami sa mga drama nyo, boss, amo, manager. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. Due process daw. Ganun ba? Sana lang, binigyan nyo rin ng due process si Tatay Digong. Magtigil na nga tayo dyan. Wala tayong matututunan sa kanila. Dito tayo sa usapin ng ano. Ipantatapat daw nila itong si Virus. Aba, tingnan nga natin kung totoo. VP Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros Yan. for President 2028. Ngayon, Dad, it's becoming a very good question. Kasi on the top candidates for upcoming 2028 election, ilan lang naman ang mga pangalan na lumalabas. Siyempre, ang number one choice ngayon ay si VP Sara Duterte. Tama! Ang isa pang lumalabas na nag-proclaim na gusto niya mag-run for president for 2028 ay si Senator Risa Hontiveros. Ngayon, Dad, ang tanong ng maraming tao, sino dapat ang magiging best choice for president this coming 2028 for the Philippines? Alam natin, marami ng support at very popular na si VP Sara Duterte, especially since yung maraming naghanga sa kanyang tatay, si Tatay Digong, si President Duterte, dun sa anti-drug campaign niya at anti-crime campaign niya. Marami nagsasabi na they felt safer under President Duterte. Despite the fact marami mga human rights allegations, despite the fact na naaresto na siya ng ICC, mas marami pa rin nagsasabi na it was a better time under President Duterte. So maraming nagsusuporta kay VP Sara Duterte. Meanwhile, si Senator Risa Hontiveros, not yet as popular as VP Sara Duterte, pero she's running on the same slate of Leni Robredo, of Ninoy Aquino, na looking for similar to Liberal Party, pero Akbayan Party naman siya. So she's running on a very social justice campaign. Dad, which do you think would be the better choice? Who's going to be able to capture the hearts of the Filipino people this coming 2028? Siguro the question is, what can they bring into the table? Di ba? Ano yung kanilang maihahandog sa ating mga kababayan at ano yung maitutulong nila sa ating sambayanan? Siguro yun ang dapat na ating suriin at aralin. No? So una, kay Vice President Sara Duterte, kung siya ay may halal na Pangulo, ano yung pwede nating asahan sa kanya? Siguro number one, yung kay pagpapatuloy ng anti-drug campaign, no? So anti-crime. So yun ang una doon. No? Makikita naman natin na yun ang kanyang parang tinutumbok din na kanyang patakaran o pamamaraan. No? Pangalawa, siyempre, aside from the anti-crime at anti-drug campaign, siguro makikita natin na may papakulong niya itong mga mastermind sa flood control scandal na to kasi siyempre kalaban niya sila o meron silang alitan. So siguro malamang na tiyak kanyang uunahin niya, no, na siguradong parurusahan niya yung mga gumawa ng katiwalian. Yan yung mga nakikita natin na pwede mangyari pag siya ay halal na Pangulo. Sabihin naman natin na si Senator Risa halimbawa ang may halal na Pangulo. What can we expect? What can she bring into the table? Well, number one, siyempre, ang pinakita naman niya sa atin, no, number one, titiyakin niya rin, ano? Medyo may tapang din yung kanyang pinapakita na lahat ng mga katiwalian ay ayaw rin niya o talagang nilalabanan niya o sinusugpo din niya o nilalabanan niya. No? So yun ang una. Pangalawa, ano pa yung pwede mangyari niya kung nagsama sila siyempre ni Senator Bam Aquino? Halimbawa si Senator Bam Aquino na ganyang Vice President, ano yung aasahan natin? Definitely more free healthcare and more free education. No? Yun ang kanilang more or less tinutumbok na mga pamamaraan din o direksyon sa kanilang pamamahala. No? So yun ang inaasahan natin from both. No? Both of them, both candidates, pareho silang babae pero pinakita nila na pareho silang palaban, pareho silang may tapang, at pareho silang merong kumbaga paninindigan sa kanilang isinusulong na mga plataforma. So yun ang nakikita natin na pareho nilang strengths and what they can bring into the table. And that usually ang question dito kasi is, right now, si VP Sara Duterte, she's experiencing a decline sa kanyang trust rating. With that decline, kasi maraming paninira yung mga tao around Marcos administration regarding her alleged corruption issues o mga connections niya sa Duterte corruption or Duterte crimes, siguro ang tanong is, mas mataas ba ang chance niya even
looking at 2028 versus Risa Hontiveros, or does Risa Hontiveros, even though mababa ang kanyang current survey rating, mas magiging mataas ba ang chance niya against VP Sara Duterte because of this declining trust rating? Well, sabihin na natin na si Vice President Sara Duterte is the person to beat, no? Kumbaga siya yung talagang front runner ngayon at siya yung more or less na sinasabi nating mas nakakasigurong manalo. Ngunit wag natin kalimutan na meron tayong tinatawag na dark horse circumstances, no? Yung dark horse, ibig sabihin katulad ni President Duterte, Rodrigo Duterte noong panahon, he came in at the latter part of the game, no? Na unang una medyo mababa din yung survey niya, eventually sumipa ito along the way, no? Ang advantage nila pareho is that, of course, ang nangyari kasi kay Vice President Sara dahil yung tatay niya na nakulong sa Netherlands ng ICC. So syempre may simpatya yung tao sa kanya, no? May simpatya yung maraming nagsisimpatya. Ang kay Senator Risa Hontiveros naman, advantage naman niya is that wala talagang major corruption issue na naipataw sa kanya. So yun ang kanilang parehong strength and advantages, no, sinasabi natin, no. So these are the issues that will be very interesting to watch out kasi nga ang sinasabi natin, itong dalawa pa naglaban, mukhang meron din magandang match, no, na sinasabi. At the same time, siyempre, kung nag-consolidate ang puwersa ng mga Makaleni at Makabam Aquino under Risa, na halimbawa, talagang medyo siguro at the end of the day, magiging neck-to-neck ang laban na to. No? Ay, hindi po ako naniniwala dyan na neck-to-neck. Sorry po hindi po kami naniniwala na tutumbasan nila si VP Sara. Magiging pantay lang, Diyos mio Marimar. Sorry, sir, attorney, sorry po. Pero hindi po naniniwala ang sambayan ng Pilipino na aabante siya kay VP Sara. Katunayan yan, tinatawanan na nga lang sila. Mapadilaw, pink, tinatawanan na lang silang taong bayan. Kaya ito, alamin natin dito, sino yung nasiraan ng ulo? Binabayaran niya kami. Kasi boto lang namin si Lenny. Nako. It worked for my team. Seryoso talaga to, guys. Makinig kayo. Ganitong level na. Gano'n na siya kayong range. Tapos marami na siyang mga nahukay na may mga utang daw ako. Sabi ko, para sa kanya yung mga bigay, naging utang na. Kay Lenny. Hindi maibabalik ang Marcos kung napakulong, napanagot siya ng mga dilaw at ng mga pinks na sinasamba ninyo, guys. Correct. Pag may nakarating po sa inyo na isa lang yung pumirma, ako po yun. Kasi ako lang ang nag-iisang kakamping kang aming household. Ay, talaga ba? Yes. Actually, isa po ako dun sa may mga sad stories na since 2020, parang officially, nakat na yung tie ko sa aking isang sibling na diehard kakamping talaga. So, Seryoso to? Yes, hindi na kami naging okay ever since. At umabot na kami sa mga barangay levels. Yan. Dahil sa politics? Oo, ang root cause is politics, pero ginagawa niya ng, kumbaga, issue sa bahay. So, or sa family relationships, sa mga dynamics sa house na umabot na sa ganito po kasad ang kakamping legacy, makinig kayo. So, okay na kami sa the rest, kasi gano'n naman talaga ever since, di ba po? Like, we argue with politics in the household before. May lolo, may lola, nag-aaway sila sa politics. But at the end of the day, they both know, or the family knows that family is family pa rin. But you, Pinks, you instill a very bad value to your kulto na cutting ties with family that is not... Mas bata, yes. That cutting ties with your family that is not aligned with your politics is okay. It's acceptable. It's acceptable. Which is a work of the devil. Kasi yan ang goal ng devil to ruin the family. Because that's the basic unit of the society. That makes up the whole society and the world as a whole. I cannot force my politics to my family. Pero in fairness sa parents ko, realist naman yan sila. But because of my very, very aggressive kakampink sibling, they cannot express that realism because it will be taken against them. And we are already, kahit na obvious na meron na siyang, para sa amin is meron na siyang mental health disorder because of that. Kumbaga na, may term bang culticize? Hindi ko po alam. Ano na siya? Wala nang matinong tao sa buong mundo kundi si Lenny lang. Minsan nga, binubulungan ako ng nanay ko. Di ko nga alam kung pag nakita yan ni Lenny, pansinin yan.
Pero OMG. pero ganun na siya ganun na siya ka die hard na kung si Lenny sana yung nanalong president, ganito ganyan. Ano ba na kwento to? Tinkerbell. Hindi ko nakikwento kasi nahihiya ako kasi pag kinento ko sa'yo, magugulat ka. Kasi may common denominator tayo, i-message kita. Oo. It didn't sit well for her kasi she was shamed because of what she did. And what she did was really below the belt. Like, sige, ganito na lang, ay, magkakaklu ka. Hindi ba, she shamed one of a DDS vlogger. Okay. And then that DDS vlogger was, kumbaga, defended by another DDS vlogger. Oo. And that the one that defended her made her, kumbaga, viral, na nadamay kami buong family because pati kami nagka-question na, na parang hinanap yung bahay namin ng mga, syempre, kasi parang maraming nagalit sa sinabi niya. It was an ad hominem, but because sabi niya, sinabi lang din naman daw niya yun because ganun din naman daw ang mga DDS supporters, which is not true naman at all. Meron din naman, aminin naman natin na meron naman tayong mga may mga bastos din naman kasing Duterte supporters. Yun ang mga niya nakakasalamuha siguro or doon siya nakafocus. Pero to make the long story short, we have already sit down with them, but not me directly, but my brother, para sinabihan na siya na maybe you should focus dun sa mga kakampi mo. Just for your for your mental health. Kasi ang napabasa namin sa'yo, nakafocus ka dun sa mga kalaban mo. Kaya nasisira ka kasi puro ka anger, which is something that also the kakampings really taught their kakulto na mananalo tayo dito kapag mag-shame tayo, mananawag tayo ng bobo, tanga, kadiri, TDS, blah, blah, blah. Na dahil dun kayo nakafocus, guys, ang nagsashine, naniniwala kayo sa universe, sa power ng manifestation, sa power ng words, kung sino ang kinocall ninyo, yun tuloy ang nagsashine at yun ang kita nyo na, sabi ko sa inyo. Kung sino yung mga binabanatan, yun yung tumataas. Kung sino yung mga binabagsak, yun ang pinapanalo. Kaya wala na kayong maiimbento na usapin at kwento. Pag banatan nyo ng binanatan ng mga Duterte, lalo na si BP Sara, panigurado yan, si BP Sara ang magwawagi. At yung sinasabi nila na tatapat nila si virus, taong bayan ang uusga, hindi nyo pwede masabi na neck to neck ang laban. Ano ito? Ano kaya ito? Nagbago na ng testimonya ata. Pag-uusapan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 ang pagbawi umano ng testimonya nina dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez kaugnay sa issue sa flood control projects. Sa kabila niyan, tiwala ang chairman ng komite na si Senador Ping Lacson na matibay pa rin ang kaso laban kina Alcantara at Hernandez. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa, pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman na sa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol.
May sarili rin aniyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya nina Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang Nako, tigilan natin yan. Mukhang wala namang mananagot Mukhang si Diskaya lang ata mananagot dito Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilaking share. Bye-bye!